na natin, ano ang sagot ni Ping Lacson dito sa live selling? Live selling daw eh. Tawag nila dito kay Alan Peter Cayetano, live seller kasi mayat-maya daw nagpe-Facebook live. Galit na galit kayo mag-Facebook live siya kasi nga ganito yung mga nilalabas sa Facebook live niya. Tapos milyon-milyon pa yung nanonood. Tapos si Ping Lacson hindi marunong hindi marunong mag live selling sa Facebook. Tapos, panay ang pa-interview sa mainstream media. Ito mga mainstream media, wala na rin nanonood sa kanila. Kung may nanonood man sa mainstream media, pinapakyo lang sila sa comment section eh. Oo. Oh, ito ang sagot niya sa mga sinabi ni Sabi ko nga sa iyo, ano pong sagot ninyo sa sinabi ni Alan Peter Cayetano sa kanyang live? Ay, hindi ako nanonood ng live niya eh. Hindi ko pinapanood kasi alam ko naman, atakihin lang niya ako dun eh. Pag pinanood ko yun, hindi sumamal ang loob ko, bayaan mo na siya. Bayaan mo siya, hindi na dapat pinapansin yung tao na yan. Dapat ganun. Katulad ako, yung mga basher ko, yung mga kung ano-anong paninira sa akin ng mga basher ko ng mga vlogger. Pag tinanong ako, Boss Dada, sabi ni ganito, ganyan ka daw. Sabi ni ganito, ganyan ka daw. Anong reaction mo? Wala. Tangin niya, sinabi niya yung bahala sa buhay niya. Ba't ako maapektuhan dun? I-trip niya yun. Makikipagsagutan ako sa kanya, di sasayangin ko lang yung panahon ko. Imbis na binabanatan ko yung mga korap sa Pilipinas, makikipagsagutan ako sa mga vlogger ng mga walang utak na yan. Ang gusto lang naman nila, mawala yung focus mo sa totoong issue. Yun ang sasabihin ko kung ako si Lacson, naano lang ako niya. Inuurot lang ako niyan kasi nga, alam niya na gusto lang niya ni Alan Peter Cayetano mawala yung focus ko sa issue ng mga dito sa bayan natin. Ganon. Wala eh. Parang nagiging troll na lang din to si Lacson. So, sagot din siya. Akala ko ba, hindi ka nanonood o ayaw mo ng Facebook live ni Alan Peter Cayetano, dinidignify mo ng sagot mo yung mga patotsyada niya sa'yo. Di tanga ka, ikaw ang talo. Nakuha ni Alan Peter Cayetano yung Nakuha ni Alan Peter Cayetano yung kanyang yung target niya ba? Na-hit niya yung kanyang goal, na ululin ka. Kita mo, anong sagot niya rito? Na ni-raise po ni Senator Alan, tungkol po sa paglobo ng SALN nyo. Binanggit nyo na po na hindi yan doble. Actually, quadruple yung... Hindi daw doble, quadruple. Ibig sabihin, 4 na beses na lumaki yung kanyang net worth. Dapat iniimbestigahan yan. Bakit hindi siya iniimbestigahan? Bakit si Inday Sara iniimbestigahan? Mantakin mo kay Inday Sara, sa loob ng ilang dekada. Tama, mga 14 years yata eh. Since 2002 ba? 2007 yung tinitingnan. Halos 20 years, mga bossing, halos 20 years. Yung 18 years sa loob ng 18 years, ang inilaki ng pera ni Inday Sara, wala pang 100 milyon. Wala pa 100 milyon. Mantakin mo dito kay Ping Lacson, from 50 million, naging 200 million. So, ilang daang milyon yun? 150 million ang itinaas ng SALN mo sa loob lang ng ilang taon kay Inday Sara, 18 years. Tapos ang iniimbestigahan si Inday Sara. Di ba? So, sabi niya, 4 na beses daw inilaki. Proud pa siya. Increase ng inyo pong SALN from 58.7 to 244.9 million. Para lang po mas malinaw sa publiko, inaamin nyo naman po na naging quadruple siya. Pero ano po ba? Saan po nga ba ito galing? Para lang po mas malinaw. Para mas malinaw, nung nasa labas ako ng gobyerno, siyempre, wala ka naman masyadong ginagawa. So, nagkaroon kami ng... Ayun, so nasa labas siya ng gobyerno, wala siyang masyadong ginagawa. So, yumaman siya. Kung kailan siya walang ginagawa, doon siya yumaman. Alupet, di ba? Sana all. Sana lahat. Ito yung parang, yung pumapayat ka nang hindi ka naman nag-exercise. Ang sarap nun. Yung alam mo yung naglulus ka ng weight, tinitingnan mong ganun. Uy, shit, gumaan na naman ako, hindi ako nag-workout. Yung pumapayat ka nang hindi ka nag-workout, kain ka ng kain. Putya, delikado eh. Either meron kang cancer, na inuubos na yung karne mo, or talagang effective yung diet mo. Ganyan. Ito si Ping, mantakin mo, wala na siyang trabaho, kumita pa siya. Sana lahat ng tambay katulad mo. Isang real estate deal, na medyo malaki. May kasama akong 2 rito na kapartners ko. At medyo significant yung halaga na kinita namin. Katunayan, hindi pa nga tapos yung aming singilin. Dahil parang hulug-hulugan, inabot pa ng... So yung yaman niya ngayon, wait, there's more. Hindi pa daw tapos siya, may malaki daw silang kinita. Alam mo, Ping, lahat naman ng mga parang si Inday Sara, meron siyang explanation kung bakit yung kita niya ganun lang. Pero walang 100 million kinita ni Inday Sara. Ito matindi, ilang taon lang 100 million. Siyempre sabi mo, meron kami malaking kinita, naka-jackpot ako, ganyan. Siyempre, alam nga naman, aminin mo yan. Ang problema kasi, putang ina nyo, tinatrabaho nyo yung inyong mga kasamahan, meron pala kayong mga bahong itinatago. Kung talagang malinis, ang pinanggalingan yan,
Sana binandilyo mo. Mga kababayan ko, gusto ko lang ipaalam sa inyo, kahit hindi tinatanong ha, kasi kung kailan inopen up ni Alan Peter Cayetano, saka lang siya nagpaliwanag eh. Pero kung pagpasok niya ng Senado ngayon, sinabi niya na kagad, mga kababayan ko, alam niyo po ba na naging naging times 4 ang yaman ko? Before pa sanang pumutok itong issue na sinabing lumaki yaman mo, pinaalam mo na yan sa tao. For transparency, di ba? Mga bossing ha, nung nangangampanya ka sana, mga kababayan, gusto ko lang po sabihin sa inyo na sumobra yaman ko ngayon. Sumobra yaman ko. Dati ganito lang ako kayaman, naging ganito. Ngayon pa lang sasabihin ko na sa inyo ha, kasi baka maging issue yan balang araw. Lumaki talaga ang salin ko. Di sana, hindi ka kine-question ngayon. Hindi eh. Hindi mo sinasabi. Nung nilabas ni Cayetano, saka ka lang dinipensa mo sarili mo. Hindi, galing yan sa mga lihiti mo na mga ganito, ganyan. Lahat naman ng kinakasuhan, lahat naman ng ibinibisto yung salin, ganyan sinasabi. Galing sa negosyo, sa ganito, sa ganyan. Kaya lang, sobrang laki, sir. Pero dito ka ngayon mag-ano. Dito ka talaga ngayon magtataka. Kaya ito si Erwin Tulfo tahimik eh. Kasi ibinisto ni Alan Peter Cayetano yung yaman ni Lacson, mantakin mo 200 million lang. Ping Lacson yan 200 million. PNP chief, naging police. Tapos ang tagal na senador, 200 million. Mantakin mo si Erwin Tulfo 600 million. Ina niyan. Nagbabayad pa doon ng mga babae yan daw. Hindi ko sinasabing totoo. Nagbabayad pa daw ng mga babae yan. Gastador daw sa babae yan. Tapos, ang laki ng ipon. Hindi ka magtataka. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Mahuhuli kayo. Ang iingay nyo kasi hindi nyo galayahin si Lito Lapid. Si Lito Lapid nakapahinga lang, nakapirmi lang. Kita mo, di ba? Walang kaso, walang issue. Kasi wala siya inaagrabyado. Hindi natin alam kung anong ginagawa nito sa buhay niya, ni Lito Lapid. Pero dahil wala siyang inaagrabyadong tao, wala siyang inaapakan, wala siyang tinuturo, maayos yung kanyang panunungkulan bilang senador. Nananalo pa rin? Oo, nananalo pa din. Magaling ba? Hindi natin alam. Ngayon, lumalabas ngayon itong mga baho nyo na ganito, Ping at saka Erwin. Yari kayo. Maraming problema, yung nakabili. So, hanggang ngayon. Wag mo na ipaliwanag yung maraming problema yung nakabili, na kumukubra pa kami. Huwag mo na ipaliwanag yung halatang-halata na. Meron pa kaming collectibles. Oo. So as a private Ang individual. emphasis ko lang dito, Yes DJ, po. kasi alam mo, I think I've said enough and even more, dahil sa sinagot ko. Dahil alam mo, pag inatak naman yung ating integridad, kailangan na magpaliwanag ka at sumagot ka rin. Kasi unfair naman yung magkakaroon ng... Ayan tayo eh. So pag inatake daw yung integridad, kailangan sumagot. Ikaw ang atake ng atake. Ikaw ang atake ng atake. Ikaw ang banat dito, banat dyan, banat dito, banat dyan, kahit di ka naman tinatanong. Banat ka ng banat. Tapos ngayon kapag ikaw umiiyak ka. So kailangan daw sumagot pag binanatan yung binabanatan nyo ng binabanatan si Cayetano, tapos ngayon nagagalit kayo na ini-expose ni Cayetano yung mga katarantaduhan nyo. Akala nyo siguro kasi lahat kaya nyong itulak-tulak. Akala nyo lahat kaya nyong ibuli. Insinuation, dumoble, wala naman masyado maraming paliwanag. So ako na yung sumalo at maliwanag na fake news yung kanya sinasabi dahil nanghula siya, dumoble. Kinorek ko pa nga siya, hindi dumoble, nag-triple. Di ba? Yun na yun. Mabait pa nga si Cayetano, sabi niya doble, tumriple, kumadruple pa pala eh. Quadruple. Kasi ito naman makikita naman sa aking income tax returns do sa taxable years 2023 and 2024. Oo. Mantakin mo 2023, 2024, 2025, 2020, 4 na taon lang. 4 na beses so taon-taon 100% ng 100% yung itinataas ng iyong ng iyong yaman. Putsang ina niyan. Anong secret mo? I-share mo naman sa mga Pilipino baka sakaling tumaas din yung aming net worth. Di ba yung mga ganyang bagay dapat sinishare mo yan? Yung mga hindi yung blessing, wag na yung pera, wag ka na mag-share ng pera, pero yung pag yung yung tawag dito, yung formula sa buhay na break mo, na solve mo, di ba dapat inaano mo na yun, pinangangaral mo na sa tao para ma-solve din nila yung mga problema nila. Wala, nabisto ka. Ngayon lang naman lumabas na 4 na beses yung dinami ng yaman mo nung in-expose na ni Cayetano. Dati naman, hindi mo naman willing na ilabas sa taong bayan yan. Bakit? Meron ko ng 2024 for the taxable year 2023, 10.5 million pesos. Kasi ayoko rin, alam mo, diniscuss din namin ito ng aking ibang kasamahan, na napakalaking halaga, sayang naman. Sabi ko, kaysa mag-explain pa ako later on, alam mo, this will haunt me kung sakaling dadayain ko pa yung tax. Bayaran na lang natin ng
tama. Oo. Oo. So yun, 10.5 at sumunod na taon 2024 na nagbayad ako ng 2025 nasa mga 2.8 kasi yung ibang siyempre may mga nakolekta pa. Mhm. Basta nagko-correspond doon sa aking income. Oh, wala na. Sa presinto ka paliwanag. Kahit naman anong paliwanag mo kay DJ Chacha, di naman niya pinakikinggan yan. Oh, basta alam ng taong bayan na lumaki pera mo at yun inilaki ng pera mo sa loob ng 4 na taon, sa 18 taon ni Inday Sara, hindi niya nalagpasan yun. Tapos ang ini-impeach ngayon si Inday Sara dahil dyan sa salin na yan. So, style nyo bulok. Pinapal ko ng tama kasi nagko-consult din ako sa Sabi pa nung isang commenter dito na si Enrique Rason daw ang backup mo kaya ang daming ang daming pera naman ni Enrique. Kahit si Enrique Rason biglang naging isa na siya sa pinakamayaman sa buong mundo Simula naging presidente si Bongbong Marcos. Ang tindi. Lahat kayo nagsiyamanan palakpakan. Mantakin mo, ang daming presidente dumaan, di kayo yumaman. Kung kailan si Bongbong ang presidente, nagsipagyamanan kayo. Anong magic? Anong magic ang ginamit ninyo? Kayo lang makakasagot niyan. Sige, magsinungaling pa kayo. Ikwento nyo sa pagong. Sa tinagal-tagal mo sa posisyon, putya ngayon ka lang naka-jackpot kung kailan si Bongbong ang presidente. Sana all. Lolokohin nyo pa kami. Hindi, naka-jackpot lang talaga ako ngayon. Kung sakto naman yun. Coincidence ba yun? Na kung kailan si Bongbong Marcos ang presidente, saka kayo naka-jackpot? Baka naka-jackpot kayo dahil kay Bongbong. Di ba? Sabi nga ni Browse kayo, baka magic sarap daw yung ginamit nyo para sumarap ang mga buhay ninyo Yan. Hindi. Sabi rin naman nitong mga to, nitong mga sa comment, kita mo yung mga vlogger ni Bongbong, puta ang yayaman. Dati mga patay gutom lang ang lalagkit ng mga mukha, biglang nagsisipagtangusan yung mga ilong, dating mga nagpepedicab lang, ngayon may mga sasakyan na. Buti kami. Ako, bago ako magsimula mag-vlog, putya madami na akong motor. May mga sasakyan na ako. Tatrabaho man ako sa private sector. Bago ako nagsimulang mag-vlog. Walang hiya yung mga patay guto, mga walang hiya, mga walang pinag-aralan. Tapos putya ngayon, mga nagagaganon ng mga pera sa mga live nila, bumibili ng mga sports car, binavlog pa, tapos puta, mga alahas, andamukal, binavlog pa. Putsang inang yan. Ano yun? Sakto lang kung kailan kung kailan si Bongbong presidente, sinwerte sila. Saus! Inang yan. Okay lang sana kung nung panahon ni Duterte doon ka yumaman. Hindi panahon na ni Bongbong nung yumaman ka mga kaibigan kong taga-BIR, mas mainam na yung ganon para kwentas klaras. Okay. Pero para mag-insinuate, na parang turap ako dahil nagdoble. Sus, nag-insinuate daw si Laxi, si APC na corrupt daw siya. Ikaw ang laging may insinuation. Sinabi mo may flood control ghost project sa Taguig, wala naman pala. Sinabi nyo yung SEA Games, wala naman pala. Sinabi nyo yung yung City Hall nila sa Taguig, ang tagal-tagal na ginagawa, hindi pa tapos. O kayo yung mahilig mang-insinuate, tapos kapag ginamit sa inyo yung taktika ninyo, iiyak kayo. Anak ng tinapay ito si Ping Lacson, Hindi ko maintindihan So, yun. Ang ko lang, parang siya nagkakabulol-bulol na si Ping, no? Alam mo, si Ping, bihira, konti lang yan magsalita. Man of a few words. Yan si Ping Lacson. Konti lang siya magsalita. As in, isang tanong, isang sagot, konting explanation. Pero dito, dito, nung pinansin yung yung pagyaman niya, putya, ang dami niya ng kinuwento. Kinuwento niya yung sa BIR, kinuwento niya yung mga kaibigan niya, hindi pa daw sila nakakakolekta, may ganito, may ganyan, ang daming palabok. Halatang-halata mo na medyo sapul talaga siya. Mahirap talagang ipaliwanag yung isang bagay na obvious. Mahirap ipaliwanag isang bagay na obvious, lalo na kung ang pagpapaliwanag mo taliwas doon sa obvious. Alam mo, wala akong pork barrel. Since Ayan na, lumabas na ngayon. Wala akong pork barrel. Parang si Bongbong din, di ba? Ang lagi niya sinasabi, hindi ako kurakot, hindi ako magnanakaw. Kasi simula nung senador ako, wala akong pork barrel. Ako pa nga ang nagbisto sa PDAP kay sino yan? Si Janet Lim Napoles. Ako pa nga Ganun siya. Si Bongbong, anong ginagawa? Di ba ganyan din? Kung racket ko yan, hindi ko sana binisto yan. Ako pa nga ang nagsimula ng investigasyon ng flood control Sinabi ko nga sa zona ko, mahiya naman kayo. Ako ang nag-expose. Paano ako naging magnanakaw, di ba? Oy, Hoodie, maraming salamat. Buti na may nagpakulay. Wala na nung papakulay, nalilimang kayo Maraming salamat sa iyo, Hoodie Thank you very much sa iyong pakulay. Mabuhay ka. Sana lahat maging katulad mo. Ito mga kuripot kayo, hindi nyo madadala yan sa langit. Marami ng pera sa langit, hindi nyo madadala yan. Bawas-bawasan yun.
Thank you very much. Pero ayun tinan nyo, si Bongbong, ganun din ang style. Si Ping Lacson, ganun din ang style. Pag binanata mo si Ping tungkol sa saliin niya, wala akong kung gusto ko magnakaw noon pa. Ang mga pork barrel na yan. Hindi ako tumanggap ng ganyan. Ganun ang style. So alam nyo na kung kanino nakuha ni Bongbong yung style o kanino nakuha ni Ping Lacson yung style. Kay Bongbong, either or. Si Bongbong nakakuha ng style sa kanya o siya nakakuha ng style kay Bongbong. Hindi mo ako pwedeng sabihin na kurakot kasi wala akong pork barrel. Si Bongbong ganun din. Hindi mo pwedeng sabihin na sangkot ako sa flood control scandal. Ako nga ang nagsimula ng flood control investigation, ICI. 'Di ba? Ganun ang ginagawa nila. Same style. Same animal. Yung senador ako, at mula pa nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad. Nung nasa law enforcement ako, inalagaan ko yung aking integridad noon. Kailan ka lang ba naman yumaman, Ping? Hindi ba yumaman ka nung 2022 hanggang ngayon? So siguro, before 2022, matino kang tao. Hindi namin alam ngayon. Ngayon, hanggang susunod. Hi, salamat. Si Dara Bernal, maraming salamat sa iyo yung binigay na pangkape, Dara Bernal. Mabuhay ka, God bless you. At sana lahat ng buong angkan mo ay umalwan ng buhay. Di ba? So, yun na. Inaano niya na integridad niya noon. Integridad ko noon. Yan, hindi nga problema yun noon. Ang problema yung ngayon eh. Hindi yung problema yung dati. Yung dati matino ka, kahit anong tinu mo, from 2021 paatras, ikaw ang pinakamatinong tao sa barangay nyo. Pero kung 2022, hindi ba sinabi natin, si Bongbong Marcos, kung addict siya nung 2021 paatras, addict siya halimbawa, sabi naman ni Aimee yan, kung halimbawa addict siya, okay man lang sa atin. Okay man lang yun. Lahat naman tayo nagkaroon ng hindi magagandang experiences sa buhay at pinagsisisihan natin. Kung addict ka before kang pumasok ng presidente, okay lang. Pero kung addict ka pa rin hanggang ngayon na presidente ka na, ibang usapan na yun. Kung halimbawa sa hair follicle test, lumabas, ang huling gamit mo nung 2020. Yun ang huling gamit mo. Tapos, hindi ka na ulit gumamit from 2020 hanggang tumakbo ang presidente. Ibig sabihin, malinis ka na. Matino ka na nun. Kumbaga, hindi na issue yun. Lahat naman tayo, ganun eh. Bakit? Virgin ka pa? Hindi na. Nung kinasal ka ba, virgin ka pa? Hindi na. So, yung ibig sabihin nun, yung mga nakaraan mo na, past is past, ganun. Pero ang mahirap kung putik yan, addict ka pa rin hanggang 2022, 2023, 2024, 2025. Masama yun. Kasi presidente ka na ng Pilipinas, as addict ka pa, di ba? Hindi pa pwede yun. Pero kung dati na yun, okay lang. Parang si Ping, 2021, mabait ako. 2022, biglang yumaman ako ng 4 na beses. Anong ginawa mo? Yun lang yun. Wala akong kinukuhang suhol galing sa mga gambling lord. Yun, wala akong kinukuha ang suhol. Sino ba naman amin? Sa mga karimi, wala akong suhol, wala akong kickback, wala akong ganito. Alam nga naman, umaming ka. Pati yung mga nagtatransact ng business, yung mga contractor, supplier sa PNP, sinisigurado ko na walang potong. Kaya nga, nakapag-lead ako by example sa PNP at tinuloy-tuloy ko itong aking advocate. Yes, dami niya na sinasabi. Sabi ko nga sa inyo, the more na mayroon kang mga alibay, the more na parang mas nakukonvince ako na po dyan to, may ginawa tong katarantaduhan. May ginawang kalokohan to. Huwag kayong mag-alala pag naglalag ako, okay lang yan kasi i-upload ko to mamaya, panoorin nyo ulit, masaya. Malinaw pag in-upload ko so kasi nire-record ko siya habang naka-live tayo eh. Ano ko siya eh. Nakita ko pwede ko palang gawin yun eh. Huwag kayong mag-alala. Ganun talaga humihina internet. Nung ako naging senador, ang sumalubong nga sa akin, hindi naman kaila sa inyo, di ba? Noong 2001, sinalubong ako na Ador Mawanay, na late General Corpus, na meron akong $320 plus million, stashed in some foreign banks. So ako noon, ang ginawa ko pa nga kasi meron nakalagay doon na... Kita mo si DJ Chacha, board na board siya. Yung mukha ni DJ Chacha, alam niya eh. Na sa dami na nang ini-interview nila, alam nila kung sino yung nagsisinungaling, sino yung hindi. Kasi yung mga ganito, yung mga propagandista na ipino-point out nila, ito. Yung mga sinasabi nila na ganun. Yan yung may mga kasalanan. Yan yung kasi simple lang yan eh. Hindi. Para walang problema, ganito na lang. Since kine-question ni Alan Peter Cayetano yung niyaman ko, papakita ko sa kanya. Ipapublic ko, huwag kang mag-alala. Hindi ba gusto nila i-public yung kay Inday Sara? Ngayon, ipapublic ko. Parang wala masyadong maraming chachibureche. I will let the my supporting document support yung So, pag napatunayan ko, Alan Peter Cayetano, na hindi ako magnanakaw, puta mag-resign ka.
Hahamunin niya na ganun si Alan Peter Cayetano. Kaya lang hindi, paliwanag eh, paliwanag. Kasi ganito, ganyan, hindi ako magnanakaw, hindi ako tumanggap sa PNP, ganito, ganyan, pinagbintangan na ako dati, ganito, ganyan. O, si Inday Sara, nakita nyo? Pag maraming mga batikos kay Inday Sara, nakikita si Inday sumasagot, nagpapaliwanag. Hindi, kasi ganito yan, ganito. Hindi, di ba? Pinababayaan ni Inday Sara na sa impeachment, dun sagutin ng lahat kasi mapapatunayan niya dun at kumpiyansa siya dun. O, kapag maraming masyadong dahilan, ganyan ako sa opisina, pag mayroon akong sinermonan, tapos ang daming dahilan, siya may kasalanan, alam niya yun. Oo, kasi papakita mo na lang ebidensya, sir, hindi po ako may kasalanan nito, sino mo. Ayan di ba? Oo nga, hindi nga ikaw. Pero pagka ganito, ang dahil mong Chechibureche, tinan mo si DJ Chacha, napapikit na lang. Alam ni DJ Chacha na pinapalabok ni Ping Lacson para magmukhang malinis siya. Kailangan niya ng mga napakaraming history para lang ma-justify yung kanyang pagyaman. Kung talagang wala kang tinatago, ipakita mo yung dapat mong ipakita. Ipakita mo. Hindi mo kaya ipakita. Gagamitin natin ngayon yung ginagamit ng mga followers ninyo kay Inday. Bakit ayaw ipakita ang mga bank records? Ba't ayaw ipakita ang ganito? Guilty yan pag ayaw ipakita. Citibank sa Hong Kong. Sumulat pa ako sa regional officer ng sa Asia. At sabi ko, ito yung mga bank accounts na ina-attribute sa akin. Paki-certify nga kung ito ba'y... Kasi nag-alala ko noon. Baka... Ayan, gusto na siyang pigilan ni DJ Chacha. Wait lang, wala ka ng oras Bihira ka magsalita ng ganyan, Ping. Pag in-interview ka, saglit lang. Pero ngayon, ang haba Nasaktan ka dun sa sinabi ni APC. Patay. Nilagyan niya nilagyan ng bukino yung nag-open ng bank account para sa akin. Para i-withdraw rin. Para mapakita lang na meron akong bank account. Sige po. Sumagot yung Citibank sa akin. Gusto na siyang putulin ni DJ Chacha. Sir, final message na, final message. Hindi matatapos yung yung dahilan mo. Ang sabi nga, pattern ito ng ng credit card. So, long and short, nag-apologize pa si General Corpus publicly saka personally. Si Ador Mawane nag-retract. Pati, alam mo, dinaanan ko na ito, ayoko na maulit, yung merong insinuation na lalalim ng lalalim hanggang sa matabunan. Kaya sinagot ko na kagad. Yun na. Tain ang buhay ito. Wala na. Sumuko na. Sumuko na kagad. Walang Junay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at